So, ang pag-aaralan po natin ngayon is the SPP. Ano yung SPP? Standards of Professional Practice. Okay? So, pag sinasabi natin na, SPP yan, SPP, baka mamaya yung iba dyan, yung SPP, ganun, no? So, hindi pa pala alam kung ano yung SPP. So, Standards of Professional Practice. Okay po. So, ako po si Architect Richard Versosa. Wherein kami po nila, yung team namin nila Architect Roel, since 2023, nung po is ako, nag-commit na ako na doon. Basta sa free review, go ako dyan. Sabi ko, nung nag-propose pa lamang po sila Architect Roel noon sa UAP, sa org ko, ano. Kasi para sa akin, ako rin is nakatanggap ng mga mentoring na free. It means walang hinihinging kapalit yung mga mentors ko during that time. So, para sa akin, parang pagbabalikan ko lang po yun, no? Na makapagturo din ng libre sa mga aspirants. And it is, kumbaga, paligayahan namin ng mga, na makita namin yung ibang mga aspirants na makakuha rin ng lisensya nila. No? Kasi yun ang nakakatuwa na hindi kasi na para bang ito magiging kwento to kakumpetensya ko pa to sa profession Huwag ko lang turuan, no. Hindi po tayo ganoon So ang kwan natin is maiangat yung ibang mga kwan pa natin. So sana kapag nakuha niyo rin po yung lisensya niyo, in a way makatulong din tayo doon sa iba pang magiging aspiring architects, So sa mga wala last week, na-advise ko na magkaroon tayo ng pakilala tayo. Pero ang gagawin ko na lang siguro doon sa group natin, ang advice ko po is magkuhan kayo ng photos nyo with some quotes or kung ano yung quotes na gusto nyo or Bible verse. Bakit? Kasi ito yung parang yung pangahawakan na, ito yung parang inspiration or motivation ko. No? Okay? Nakukuha nyo? mag-picture kayo. Nandun pala sa pag pero kasi yung last time, yung sa mga batch po nila noong 2023, ganun ang ginawa nila. So, whether sa office nila, nakakuha sa laptop nila, or nasa pader nila, nandoon yung mga quotable quotes nila. Parang ganun. Yung iba nga, ang ginawa nila, inedit nila yung PIC, no? Yung lisensya, nandun na yung picture nila. And now, meron na sila. Nakuha nyo? So, ganun. Para bang inaano mo yung sinasabi nilang term na manifesting. Manifestation. Minamanifest mo yung gusto mong mangyari. No? So, ganun gawin nyo para ma-motivate kayo, no? Para bang kapag nakikita nyo yung iba, nakalagay top. No? Top, parang top 1, parang ganun, no? So, nag-top din sila. Okay? So, ganun yung ine-aim mo kasi yun, ginogol mo, no? So, the same time, yung mga natin, yung sinabi ko, yung mga quizzes, yung mga ganyan, huwag kayong ma-pressure. Bakit? Kapag na-pressure kasi kayo, lalo kayong, yung kaba nyo, di ba? Nandun yung kaba nyo Tapos, yung kapag meron yung kaba na yung, kumbaga, na may mental block kayo. So, isang thing yun na, kapag, sabi ko, tulad ng yung mga quizzes natin, dito sa sa review pa lang, i-enjoy nyo. I-enjoy nyo. Kapag nagkamali kayo, kung sabi nyo, hindi ko na to. Now you know na hindi nyo alam yun. So, anong gagawin nyo? Aralin nyo. Diba? So, kapag alam nyo na, okay, good. So, kapag merong mali, okay. Sulat nyo yung tamang sagot, aralin nyo. Okay? I-enjoy nyo. I-enjoy nyo yung mga quiz. Bakit? Kasi, kumbaga parang laro lang na matututo kayo, no? Kapag ina-enjoy nyo yung isang kasi kapag puro pressure lang ang nasa isip nyo, kahit na anong basa nyo, wala na. Kumbaga ano lang yung utak nyo, So, one thing yan lang po ang inano ko lagi. I-enjoy nyo yung pag-quiz, Kapag tinatamad kayo, kung tinatamad man kayo mag-quiz, sige, dun sa ibang bagay kayo, kumbaga magbasa, dun kayo enjoy. Okay, magbasa. Okay, pero kung hindi nyo ina-enjoy yung quiz at hindi nyo ina-enjoy yung pagbabasa or hindi nyo, mahirapan kayo. Okay? Sabi nga ni Architect Lucky, mentor din dati, no? Ang parang exam daw is parang probability, sabi niya. Bakit naging probability? The more na marami kayo nabasa, the more yung probability nyo na pumasa. Nakuha nyo? No? Kasi
mas marami kayong nakuha, mas marami kayong na-input sa utak nyo, mas malaki yung percentage na pwedeng masakop nung mga exam, ng mga questions, ano? Kasi kung ang binasa nyo is ganito lang, tapos biglang yung exam is, 'di ba? Is beyond dun sa nabasa nyo. So, yung probability nyo is more lower, 'di ba? Na pumasa. So, parang ganun ang in-advise naman ni architect sa akin. So, ganun yung sa akin, ano, read and analyze. I-analyze nyo, wag lang yung basa lang kayo ng basa tapos hindi nyo naman ina-analyze, okay? Kasi meron dito sa mga SPP, kapag meron kayong term na at yung mga binigay na soft copies na yan, is actually, para bang, anong tawag dun, yung, maiintindihan nyo sa sarili nyo na. No? Pero, in a way, i-explain din namin kung paano yun. Ano? So, okay, so again, standards of professional practice. Okay, ano yung mga yan? Okay, so ano ba yung mga topics na i-discuss natin? Okay, so standards of professional practice promulgated as part. Okay, part siya ng IRR. Ano yung IRR? Kasi mga acronyms. IRR. Implementing Rules and Regulations. Okay? Of RA. Public Act. Number 9266 or known as Architecture Act. Okay, kapag tinanong, ano yung RA 9266? Ito yung pan natin, okay? The Public Act, it is the Architecture Act of 2004. Tandaan niyo yung mga pa na yan. Yung mga yung mga numbers na yan. 2004, okay? Okay, so to be known here and after as the SPP documents. Okay, so SPP documents from the RA 9266 sinuha, okay? So next, ano-ano ba yung SPP documents na yan? Okay, I think na sabi kanina, natanong kanina, ano? Ano yung mga SPP documents from the UAP to 200 up to 210? At meron pa yung 301. Okay? So UAP Doc 200 is the Code of Ethical Conduct or the CEC. Okay? Ano yun na yan? Yung mga acronyms natin, okay? So 200 CEC. Kita ba dyan? Kita dito sa dulo. Okay? So, ito ngayon ang aralin natin. 201 to 209. Okay? Yung code. Okay? Ito yung codes na pag-aralan nyo. Okay? PRS, FCCM, PCD, ADC, PAX, AG. Okay? Aralin nyo yan. 201. Ano yung P? Ano yung P? Redesign. Ano yan? PRS. Okay? PRS, FC, sa akin kasi FC. Okay? Pero dun sa binigyan ni Architect Lowell, FCCM. Pwede, okay? PRS, FC, PCD, ADC, PAX. Okay? So, ano yun yung mga acronyms na yan? Bakit? Kapag tinanong, ano yung 205? 201. P, R, S, FC, ano yung susunod dun sa quad P? Okay, so para bang ganun, bilangin nyo ha, okay? Ano yun nyo ha, tinuturo ko pa lang yung pag-memorize nyo ng acronyms ha. Okay, kasi kapag tinanong, ano yung nasa under ng SPP document 203? 203, ano yung 203? P, R, S. Dun pa lang, alam nyo na S. What is S? Specialized, okay, architectural services. Okay? So kapag tinanong ko, sa mga nakakapa na, what is UAP document 206? Post-construction. Ha? 206? 206. Mga kwando na sumasagot pa, oh. Alam pa, memorize pa, okay? Comprehensive. Okay? Again. Nandun pa lang tayo sa simula. 201 up to 209, okay? Ano? P, R, S, F, C, CM, P, C, D, ADC, PAX. Okay? Sa mga po, ano? Nasusundan nyo? Again, yun ang i-memorize nyo, ano? Para kapag, again, ano yun? Kasi yung sa 204, actually may dalawa siya, okay?
204A and 204B. Okay, so pagdating sa kanyo, dun sa pang-apat, merong dalawa. FCCM. FCCM. Okay? Again, nasa 201. Yung kwan ko 201. 201. P is redesign. 202. R. Regular. Design. Pangatlo, 203. Specialized. S. 204. FC. Full-time. Supervision. Okay? And then 204B. Management. Okay? 205. Okay? Post. Construction. 206. Comprehensive. 207. Design build. 208. Architectural design competition. 209. PACS. Professional Architectural Consulting Services. Okay? Palabang ang isipin nyo kasi doon, una is 201 P, pre, bakit? So, ibig sabihin, kung merong unang design, merong nauna. Kung meron tayong regular design, may nauna. Which is pre. Diba? Bago design, may pre. So, yun ang 201. Pre, then regular design. Susunod doon is specialized, yung 203. Isipin nyo nasa specialized na, pagkatapos ng regular design, pagkatapos ng 204, is nandun ka na sa construction. Tama? So, meron kang full-time supervision. 204. 204A. 204B is construction management. 205 is Post-construction. 205 is, di ba, after, nasa construction ka na eh. Yan ang isipin po natin, ano? So, meron pa, bago pa lang magde-design, is pre-design. May regular design. Tapos, sumunod yung specialized. Okay? Pagkatapos na ng mga regular design, meron ka na ngayon na supervision. May construction, management. Pagkatapos ng construction, susunod dun is, after is post. Tama? Nakuha nyo na. So, nandun ka na sa 205. Pagkatapos ng kwan, meron ka ngayon na comprehensive. It means yung comprehensive. Okay? Pangkalahatan, no? Marami, malawak. Okay? And then, 207, lagi yung kanyan. Kasi design build. Okay? 207, design build. Na 208 is design competition. Architectural design competition. 9, PACS. Okay? Ano yung PACS again? Professional Architectural Consulting Services. Okay, so yan. Okay, tapos yung 210 is the Architect's Guidelines. Okay, AG. Okay, nandun pa lang tayo sa pangalawang one. 100 slides to. Nasa pangatlo pa lang tayo. Okay, so ito, memorize niya na. Okay, nakuha natin, no? So, equal nyo, gumawa kayo ng, kumbaga, technique nyo kung paano nyo mamememorize yung mga yun. So, by acronym, tapos yung sinabi ko sa inyo, na isipin nyo na may pre, may regular, may comprehensive, tapos may construction, tapos mayroong post-construction. So, dun pa lang, nakuha nyo na agad yung mga services, okay? So, next. So, general definition muna tayo, okay? So, syempre, ano ba yung mga usual na mga maririnig natin pagdating sa SPP? Okay. General definition is state. Kapag narinig natin yung salitang state dyan, yung word na state, it means, of course, the government of the Philippines. Okay? So, ano yung SPP, Standards of Professional Practice. Ano yun yung ulit to, From the Article 5, Section 41. Minsan, meron sa mga kung lalabas to yung section, anong section galing yan ng SPP na yan. So, Section 41 of RA 9266. Commission, it means yung PRC. Ano yung PRC? Professional Regulation Commission. Okay, Professional Regulation Commission. Okay, board is yung PRBOA. Okay, ano yung PRBOA? Professional Regulatory. Yung PRC, regulation huwag yung kwan. Okay, ito yung regulatory. Board of Architecture, PRBOA. So, architect, ano yung architect? Registered and Licensed Architect. Okay, ito yung, syempre, RLA. Ito, may tanong, yung natatanong to dati, ano yung pinagkaiba ng registered and licensed?
Kasi sinabi dyan, registered and licensed architect. Registered ka, pwede ka bang maging registered at hindi licensed? Or pwede kang licensed pero hindi ka registered? Yung tanong na gano'n. Isa lang yun dapat. Pwede bang lisensyado ka pero hindi ka rehistrado? Oo. O pwede kang rehistrado pero hindi ka lisensyado? Hindi pwede. Hindi ka pwedeng... Hindi pwede mag-register kung hindi Kung hindi ka lisensyado. license. Okay. So, pwede kang lisensyado, Pero hindi lisensyado. hindi ka rehistrado. Bakit? Paano yun? Sige nga. Kasi nakasunod sa license. Okay. License, pero yung registration, After na lang. Hindi dapat Ha? license and registered. license. So, dapat registered, di ba? Registrado ka, ano? So, kasi meron kang registration, ano, sa... Ayan, ano pa? Natural person. Natural person pa talaga, no? With COR. Ano yung COR? Certificate May of mga terms tayo, may mga registration. acronyms tayo, ha? Certificate of registration. Okay, Certificate of Registration and PIC. Okay. Ano yung PIC? Yan, magkakaroon kayo ng PIC niyan. Ha? Philippine Professional Identification Card. Okay, okay. Yan. So, may PIC kayo niyan kapag kwan. Yun yung sinabi ko na yung iba, inedit nila yung photo nila dun sa, kwan ano. Yung sa akin na, Iba pa na yun, gasgas sa agad yung PIC. kwan ko eh. Ano yung PIC? card ko nung dumating. Anyway, ano? Okay, so, Di ba PIC? Certificate of Registration. PIC. Kaya ma-registered ka, ano? PIC, Professional Identification Card. Ito yung lisensya mo, okay? Lisensya mo to. No? Okay? So, renewable yan every 3 years. Okay? So, every 3 years. Yung sa akin, actually, mag-expire ng 2026. Same ba ng birthday ko. Kaya alam ko kung kailan may re-renew. Okay? So, they are referred to AOR, Architect of Record, AICC, Architect in Charge of Construction, NCA, Consulting Architects. Okay? Yung mga terms na yan, okay? Anahin nyo din ha, aralin nyo kasi baka kapag meron akong tinatanong, bigla kayong magugulan. Ano yung mga sinasabi ni architect na PI, ano yung mga sinasabi ni architect na may AOR, merong mga AICC, SPP, SPPCC, PCC, ano yung mga yan, sabi, no? So, magugulat na lang kayo. Aralin nyo yung mga acronyms, okay? Anyway, maano naman natin yan, madadaanan din natin, okay? Next is architectural firm. Architectural firm, syempre ito yung kumbaga niregister na Sandali, excuse me. Yes, sir. Okay. Sige po. Oy! May late tayo. Oh, may late. Anong gagawin sa late? Anong usapan ko sa late? Tao, Architect Richard mo na. Parang meron tayong usapan kapag May late late, na. may late, Bakit may late. anong oras na? Kakanta ba? Oh, malapit na tayong panin. Sige, mamaya na. Late na tayo eh. So, okay, so, yun natin na. Yung architectural field, your business enterprise or for architecture, okay, meron dalawa yan. It's either sole proprietorship or partnership. Okay? So, sole proprietorship, it means ikaw lang ang nagmamay-ari nun. Pero matatawag na architectural firm yun. Okay? Saan nire-register ito? Sa DTI. DTI. O, DTI. Ano yung DTI? Department of Trade and Industry. Okay, Department of Trade and Industry. Okay, doon nire-register. Kapag sole proprietorship. Kapag partnership, saan naman nire-register? Ito ay sa SEC. Ano yung SEC? Securities and Exchange Okay, Commission. Securities and Exchange Commission and sa PRC. Okay? So dyan nagre-register kapag sa ano, baka magpunta kayo sa SEC kapag mag-isa lang kayo, hindi tatanggapin yan. Kasi meron kayong pipirmahan ng mga contract doon na dapat kasama yung partner nyo. Okay, pagdating sa SEC. Okay, so sole proprietorship, di tayo lang tayo. Okay. Next, professionals. Of course, kapag sinabing professionals, ito yung halo-halo. Kasama natin yung mga engineers, okay? Whatever profession, that's called professionals pagdating sa SPP. Okay? They are the registered and licensed professionals, RLPS, okay? Kung meron tayong RLA or the registered and licensed architects, RLP is registered and licensed professionals. Okay? Client, owner, or project proponent, kapag ito ang dinig natin, syempre, siya yung kliyente, siya rin yung may-ari.
Kumbaga, Same. it means the same. Same. All of it, okay? Yung project proponent, okay? So baka mamaya may babasa kayo sa exam na sino yung the project proponent calls for the architect A to design a ganito. So ano yung project proponent na yun? Proponent na yun. So it means client, no? Okay? Next. Contractor, ayan. Sinong kwan dyan? Familiar sa contractor? Sa Pilipinas, marami yan, okay? Contractor and general contractor. Especially sa atin, dito sa industry natin, di ba? Contractor. Okay? So, it means yung constructor or builder. Okay? Bid or tender. Ayan. Familiar. Sinong mga may kwan sa bidding and tendering dito? Okay? Mas lalo kasi dito eh. Ako nga, nung time na nag-aaral kami, dito ko lang talaga siya na kwan yung pagbibid and pagtetender, ano, dun sa company namin. Kasi tumutulong din ako dun sa kwan dati. Sabi ko parang sa Pilipinas, unless nandun ka sa malaking company sa Pilipinas, ano, baka familiar ka dyan. Pero ako, dito ko lang na kwan yung bidding and tendering, ano. It is yung proposal, no, ng supplier to submit in response to that invitation, ano. Kung meron kayong invitation like sa kung ano, yung kunwari, yung mga Ashgal, ganyan, nagpabid sila, magbibigay ko na ng tender, magbibigay kayo ng proposal nyo, okay? Kung magkano nandoon yung estimates, kung magkano yung gagastusin o yung para dun sa service nyo, okay? So that's bid and tender. Next. Okay, doon tayo sa acronyms ngayon. Yung tulad ng sinabi ko, ano yung mga words na like SPP, ano yung SPPCC, ano yung mga AOR, ano yung mga PACs, sabi natin, ano, PACS. So, yan yung mga dapat alamin din natin. ADR, it means Alternative Dispute Resolution. AF, Architectural Firm. ADC, Architectural Design Competition. Ayan, mga AICC, Architect in Charge of Construction. AOR, Architect of Records. BPO, Business Process Outsourcing. CA, Consulting Architects. CEC, Codes of Ethical Conduct. DOLE, ayan, mga yan. Baga, at least alam natin, no? Department of Labor and Employment, DTI, Department of Trade and Industry. FPCA, Filipino Professional Consulting Architects. Ayan po, ayan. Kapag registered tayo, ano, meron tayong sa UAP, meron tayong tatanggap na AYAPOA Certificate of Good Standing, no? Ayan, mga good standing. Ako hindi. Sir, nakapag-register ka na ba? Okay na, good standing na. Ako hindi. Hindi ako nakapag-register ngayon, no? Pero meron tayong certificate, ano, kasi ang one is hanggang September lang dapat mag-register, ano, sa makapagbayad ng fee, ng due sa UAP. Tapos makaka-receive kayo ng certificate from AYAPOA of good standing. After that, September 31, October, November, hanggang susunod na ano tawag doon, fiscal year, hindi na kayo good standing. It means, no? So meron kayong July, kung magiging member na kayo niyan, July, August, September. So may 3 months kayo to register. Okay, so ganun yan. Okay, di ba, mas maintindihan nyo yan kapag nakakuha na kayo ng lisensya, kapag under na kayo ng organization. Okay, so next ay KPO, Knowledge Process Outsourcing, Manual of Procedure. Ayan, PACS, laging na ano, PCA, Professional Consulting Architect. PRC, okay, PRC, Professional Regulation Commission. PRBOA, Professional Regulatory. Ito, may mga nalilito kapag doon sa Regulation and Regulatory. Okay, Board of Architecture. SEC, Securities and Exchange Commission. RLA, Registered and Licensed Architect. SPP, Standards of Professional Practice. TSP, Temporary or Special Permit. Okay, so yun yung mga acronyms natin. So ngayon, dako na tayo doon sa 200. Okay, 200. SPP 200. Ano yung 200 kanina? Sabi natin, ha? Code of Ethics, yung simula pa lang kanina, di ba? Code of Ethical Conduct. Okay? CEC. Okay. Ready na tayo? Okay? Ano yung Code of Ethical Conduct?
ito yung mga responsibilities natin. Okay? So, meron tayong mga responsibilities. Kumbaga, hindi lang tayo na magiging arkitekto parang puro guhit, puro design lang tayo. Siyempre, meron tayong mga responsibilidad. Okay? Ito yung dapat na, kumbaga, para sa isang arkitekto, ito yung isinasa pamuhay natin. Okay? Huwag nating nilineglect. Okay? Kasi usually, nilineglect talaga yan. Like yung nangyari sa Cebu, itong nakaraan, yung typhoon. So, as an architect, meron tayong responsibility to the public. Meron tayong responsibility to the environment. Okay? Hindi porke gusto ni kliyente na magpatayo ng building dito, merong heritage site doon. Gagawin niyo ba? So, we will see nandun sa architect's responsibility. Okay? So, una is yung, kung makita nyo doon sa mga soft copy nyo, kung meron kayo, sundan nyo na lang ako. Architect's responsibilities to the public. Okay? So, meron tayong civic responsibility. Dahil the architect carries civic duties toward the public, which includes promoting good citizenship and upholding public welfare. Okay, ayan, may civic responsibility tayo for the goodness ng mga tao in public, okay? Hindi yung isipin mo na parang pera-pera lang basta na-kuwan ka ni congressman na relate na-hire tayo ni congressman na gumawa ng ganito, no? Na which is it will affect the welfare of the public. Gagawin ba natin? As per 200, meron tayong responsibility to the public. Okay? It is our civic responsibility for the welfare ng public. Okay? So, gagawin ba natin? As per the code, hindi dapat. Okay? So, respect, ayan. Yung susunod, respect for heritage and environment. Okay? So, hindi po putol ka ng putol ng kahoy, ng punong kahoy dyan. Para lang maipatayo, para lang, malaki yung budget, sir. Malaki yung budget na inano po Your Honor. So, no. If you have, meron tayong responsibility to the public for the heritages and environment. Okay? Yung nangyari last time dun sa, I think, saan yun? Yung sa Bohol? Tama ba? Yung merong swimming pool sa gitna, di ba? Tama? No? Kasi I was thinking, nung tinitignan ko pa lang yung yung itsura kasi nung pool or yung mga doon is parang pachi-pachi or very colorful. Sabi ko, walang architect na umano doon. Kasi kung meron ding architect doon, kahit paano, alam niya to. Okay? So meron siyang about sa environment. Okay? Meron siyang responsibility for the environment. Hindi niya basta-basta gagawin yun. Okay? So, ganun tayo. Okay? So, the architect should respect and help conserve the community's values. Yung mga heritage site, yung mga yan. Okay? Yung may mga historical value. Okay? Let's say, yung mga ancestral homes, no? Lalo-lalo na yung mga bayani natin, Yung iba kasi parang gusto, ano tawag doon? Gibain. Parang ganun. May mga ganun. Pero yung iba, yung mga, lalo-lalo na yung mga na namin dati during the GMM, may mga heritage architect kami mga na during the seminar, na talagang kino-conserve yung mga heritage site. Bawat mga mga materyales dati, ang gagawin nila, kung wala na sila mahanap na ganung materyales, hahanap sila ng almost the same ng materials na yon. Like yung mga copy shell, alam niyo yung copy shell, di ba? Naalala niyo? Di ba? Yung mga yun, I think ngayon parang mahirap ng maghilap ng ganun No, ang gagawin nila, hahanap sila ng mga materials na so close doon sa copy shell. Okay? Para lang ma-renovate yung mga lumang mga bahay na yon. Okay? Like yung mga kahoy, mga nara, ganun. Just to ma-preserve, kumbaga, yung ganong historical places, no? So they will conserve, okay? They will conserve and preserve, So they should aim to create sustainable designs that positively impact the community's environment, life, and habitat.
Ano pa? Support for the profession. Okay? So, architects should promote the interests of their professional organization and actively participate in advancing their objective. Ayan. Sa organization natin, kapag naging lisensyado na kayo, we will be magkakasama tayo sa org. Tapos yung mga activities niyan, to promote good, to promote our profession, we should be actively participating. So, they are also encouraged to exchange knowledge and experience with other design professionals and construction industry. Meron pa, legal compliance and ethical conduct. Ayan, mga legal compliance. Of course, the public, hindi porke kumbaga, meron kasi yung mga under the table na ganyan, para lang makakuha ng parang dun sa nila Diskaya. Wala namang kamag-anak si Diskaya dito, kumbaga, meron silang mga inaabot-abot na ganyan, So, we should, as a architect, our responsibility is we should comply legally. Okay? Comply legally. We have a legal compliance. Diba? Meron nga tayong mga building permits diba? So, kukuha tayo ng lahat ng mga permit na kailangan para maipatayo yung mga dinidesign natin mga buildings. Okay? That is our responsibility to the public. Ano pa? Advertising and publicity. Ayan, should avoid paid ads, self-promotion, or exaggerated publicity. Paano yun? Kumbaga, meron kang magpapagawa ka ng mga anong mga billboards, ganyan, tapos nandun yung pangalan mo, nandun yung mga tapos may mga accomplishments ka na nakalagay na ganyan. It is actually hindi siya kasama or anong tawag doon, yung word na yun na it is illegal. Okay? Hindi pwede. Lalong-lalo na kapag, kumbaga, in-exaggerate natin kung ano yung mga accomplishment natin. Okay? So, very, very no-no yan pagdating sa atin, sa mga architects. Okay? Ano pa? Next is avoidance of solicitation. Okay? Should not solicit or allow others to solicit support for publications featuring their work. Okay? Nagsusulisit ka to the public sa mga kakilala mo, mga kaibigan mo na just to promote your work. Okay? So, they should also avoid endorsing building materials. Ayan din. Yung ng mga building materials or equipment and paid advertisement. Binayaran pa tayo, okay, sa mga paid advertisement na yan. So, avoid solicitation. Ano pa? Honesty and competence. Okay? Architect must not mislead the public regarding their expertise. Okay? Expert ako sa ganito. Expert ako sa Of course, this is under our code of ethics. Okay? You should not, you should not lie about your accomplishments. Okay? You should be honest. Next is the modest display of professional work. Okay? Architect may display a sign or shingle outside their office or a project billboard with relevant information in modest and professional manner. Okay, so nandun daw. Pwede ka naman magkuha ng project billboard mo pero nandun sa office mo. Okay, kung meron kang office dyan, so meron kang nirentahan na lugar mo, okay, magkuha ka ng billboard. But see to it na lahat ng information na yon ay totoo. Okay? Not to mislead the public. Okay? Next, that is our responsibility to the public. Now, our responsibility to the client. Ano yung mga yan? Good faith and client's interest. Okay? So, introduce natin yung ating profession, i-showcase natin yung mga experience natin without providing preliminary sketch. Okay? Bakit? Kasi papasok tayo mamaya dun sa mga yan. Okay? Without any preliminary sketch. Avoid din natin yan. Okay? So, we have to avoid our services without compensation agreements. Okay? Kasi mamaya papasok tayo dun sa mga professional fees natin. Okay? So, mamaya yan. Ano pa? Scope professional service introduction.
ano ba yung mga nandoon, ano? Okay, so we should also, doon sa client's interest, dapat meron tayong, yung magkaroon tayo ng good relationship doon sa mga kliyente natin. Hindi yung good relationship na jojowain mo yung kliyente. Naging good relationship, ano? So we should maintain a good relationship, kumbaga maayos na relationship doon sa mga kliyente natin, no? So yung mapagkakatiwalaan tayo. Siyempre, dapat we should also protect the client's interest without compromising public welfare. Ayan. So, yun yung nasabi ko kanina, to the public, dapat yung safety pa rin ng mga public, ano? Hindi porke hinahal ka para gawin ito, is gagawin mo na lang without thinking na may maapektuhan na ibang mga tao. Okay? Service, ayan, service scope and fees. Dapat sinasabi natin kung ano, i-clearly define natin kung ano yung mga scope natin na gagawin, okay? Ano yung mga services, ano yung mga fees, kung magkano yan, yung mga kailangan nilang bayaran, okay? Advice on project feasibility, ayan. So, syempre sa architect, dapat as an architect, sasabihin din natin sa mga client natin kung feasible ba yung gusto niyang mangyari. Okay? Hindi yun, babalik at babalik doon na hindi yung porke meron tayong NACO project na kikita tayo without thinking na bahala na si client dyan kung magiging feasible ba sa kanya yan. Yun ang gusto niya eh. Parang ganun. No. It is our responsibility to the client na sabihin sa kanya kung feasible ba yung project na gusto niya. Nakuha natin? Okay? Mag-diba tayo? Baka na. Okay? So, we should agree, no? Kasi this is our code of ethical conduct. Okay? Next one is cost estimates. Ayan. So, we will also give our cost estimates. So, i-explain natin ano yung mga babayaran, ano ba yung mga estimated mga cost ng mga yan. Hindi yung ito lump sum, ganyan, di ba? So, we should explain also kung ano yung mga included dun sa mga services o dun sa mga kailangan nilang bayaran. Hindi yung lahat parang may mga ghost kwan tayo, may mga ghost mga project or ano, yung mga babayaran, di ba? Lump sum yan na sir, sabi ganun, ano? So, we should also explain to them and refrain from guaranteeing cost to secure commission. Ayan. Client needs and public impact. Okay? So, yan. Balance the client's requirement with the project aesthetic, merong function, di ba? Dapat merong function every designs, public welfare impacts, and considering yung mga budget restraints. Okay? Next is the fair billing. Of course, dapat yan. Kapag nagbigay ka na, nakatapos kayo ng service, okay, dapat fair billing lang. Wala yung meron tayong mga kickback na ganyan. Okay, so it is part of our code of ethical conduct. Ano na hindi tulad nung sa DPWH, magkano lang yung cat's eye na sinasabi nila, 1,000. Pero yung nilagay nila doon sa billing is 11,000. So that's 10 times nung price niya. Okay? So we should be fair to the client, ano? Kasi you are building your trust. You are building the trust of your client para sa iyo, ano? So, kapag na-build mo 'yun, syempre baka kapag in the next is magkakaroon ka pa ng mga projects, okay? So, construction undertaking. Take construction when the plan meets the standard of professional practice. Compensation, exclusivity, yung mga yan. Pero pang transparency and business interest, ayan, inform the client of any personal, financial, or business interest that may affect the client's project. Baka meron tayong, let's say, meron kayong construction content, ano, na mga supply, di ba? So, you should also inform the client. Okay, so transparency. Dispute resolution clause, including clause of for negotiation, mediation, arbitration. Meron tayo siyempre timely completion. Okay? Siyempre, it is our responsibility to the client na in timely manner na nasusunod yung o na tatapos ano yung ating project. Ano pa? Next. Responsibility to the contractor. Okay? So meron din tayong responsibility to the contractor. Clarity in contract documents, okay? Yung mga dapat kung kumbaga binibigay natin, kung meron mang silang hindi maintindihan, we should always clarify any to provide clear and consistent information
to all the contract document. Fair treatment with incorrections, okay? So, material and workmanship standard, ayan. Siyempre sa contractor, lalong-lalo na, di ba sinasabi nila, mga substandard daw, yung doon sa, nire-relate ko lang, doon sa, sabi ng mga DPWH, district engineer, may mga standard daw ng mga materials, ganyan. So, as an architect, we should not use those kinds of materials kung alam nyo na makaka-apekto sa project natin. No? So, we should neglect, di ba? Meron ako na panood dati sa, na yung architect, ang ginawa niya, yung hollow blocks, talagang, sa Pilipinas po yun hindi dito. Kasi dito, alam ko, matitibay yung mga hollow blocks eh. Ang ginawa niya, nag-test siya ng isang hollow blocks, hinagis niya. Okay? Kapag yung isa, pag hawak pa lang, nadudurog. So, ni-reject niya. Okay? So, yung isa naman, talagang hinagis niya. Solid pa rin. So, ganun ang, kumbaga, one way to test, tinest niya kung substandard ba yung gamit na one. So, we should, kumbaga, huwag nating hayaan na makompromiso yung yung work natin. Just to get yung, kumbaga, yung advantage sa pera, na makukuha pa natin. Okay? That is our responsibility din sa contractor. I-reject mo, 'di ba? Meron tayo na dito, 'di ba? Lalo sa mga sa mga site dito, sa mga inspector. Okay? Kapag nakita natin na mali yung in-install niyo hindi to as per dun sa material submittal niyo, hindi to as per dun sa 'di ba? Yung mga ITP, ganyan, So, dapat i-reject natin. Okay? So, ganun din po dito, Ayan, avoidance of conflict of interest. Refuse any gifts. Ayan, lalong-lalo na kapag contractor, sasabihin, architect. Diba, may mga gift. May regalo ako sa'yo. Ayan, nandun sa likod. Kunin mo lang mamaya. Diba? No? Okay, so panyo na lang, This is our code of ethics. Okay, so avoid any gifts, any services or favor na makukuha ng contractor na sila. Syempre, makukuha nila yung pabor mo di ba? Baka sila ang bibigyan mo ng lalong-lalo na during the bidding. Okay? Ay sige, sa kanila na lang yung bid. Parang sa Diskaya, di ba? Na binibigyan nila yung mga sa DPWH daw. Tapos sa kanila napupunta yung mga project. Okay, so avoid that. Okay, we should kumbaga lumaban tayo ng tama, ng patas at tama. Okay? So timely inspection and certification. Timely, okay? Take note, timely. Okay? So syempre meron tayong responsibility sa mga contractor na magbigay din tayo ng timely fund. Baka sabihin na, bahala kayo din sa buhay nyo. Parang ganun. So we should inspect it timely and yung mga certifications ipagkaloob din natin. Next is sa manufacturers, dealers, and agents. Ayan pa, dalawa lang naman. Independent Technical Information Exchange. Ayan, kaya meron tayo kapag sa org, yung sa mga dealers yan, sa next week. I think, di ba, nakapag-register kayo sa Jotun. Okay, sa mga dealers yan, sa mga manufacturers and what. It is a technical information exchange. So, in a way, tayo nakakapagbigay tayo ng information sa kanila, sila rin nakakapagbigay sila ng information kung ano yung mga latest products nila, kung ano yung mga latest innovation pagdating sa mga materials, okay? So, in a way, nakakakuha tayo ng information. Sila rin nakakagain din sila ng information sa atin, okay? Avoidance of conflict of interest, ganun din, dapat do not seek commission. Wala tayo dapat commission sa mga yan, sa mga manufacturers, sa mga dealers, and mga agents. Okay? Huwag tayong magana ng mga discount. Baka mamaya may discount ka naman dyan. Ganyan. Okay? So, fees, gifts, favors from the supplier that could impartially, influence impartiality. Diba? Para bang gano'n nga, makukuha nila yung favor natin. Kaya sila, kumbaga, namimigay sila ng kung ano-ano mga gifts para lang makuha yung favor natin in terms ng project. And then, next is, I think the last one, is responsibilities to the colleagues and subordinates. Ito yung responsibilities natin.
Kaya kapag naging arkitekto na kayo, kapag nakuha nyo na yung lisensya nyo, tandaan nyo yung mga ito, na ito yung mga responsibilidad nyo sa mga aspiring architects na hahawakan nyo rin. Okay? Professional service agreements. Siyempre, meron tayong ganyan. Yung bago din sila magsimula, okay? Sa mga hawakan nyo na mga junior architects, okay? Respect minimum fee standards, ayan. Siyempre, meron tayong minimum wage, sabi rin nila, fee. Okay, architectural competitions. Respect existing commitments. Ano pa? Avoid negative association. Ayan, signature responsibility. Pirma, hindi yung pumipirma ka lang ha. Pumipirma rin, ha? Okay? So, work environment and mentorship. Okay? Meron tayong term na, yung toxic toxic office, di ba? Yung toxic work space, parang ganun, ano? So, knowledge sharing. Do not, ito, ikikip ko tong, alam ko na to para doon sa junior ko, sa junior architect ko. No. As a mentor, or as a senior, dapat, i-share mo kung ano yung alam mo. No? Kasi, kumbaga, that's your responsibility. No? Kaya nga sila nandun sa'yo kasi may tiwala sila sa'yo Diba? Kaya nga nagpa-under sila dun No? So, the same way, dapat, i-share mo kung ano yung alam mo. Okay? Huwag mong ikip para sa'yo na para bang isipin mo na, ay, itong batang to, baka in the next one, in the future, maanoan ako. Kumbaga, anong tawag doon yung maangatan, di ba? Parang ganun, no? No. As a architect or as their senior, dapat ang thinking natin is yung magkakasama tayo na may angat yung sarili natin, ano? Hindi lang mas maganda pa nga kung may angat mo siya, di ba? Yun ang parang magandang ng isang mentor. Parang fulfillment sa isang mentor na maitaas mo yung mo, yung apprentice mo, kumbaga, di ba? Okay. So, active professional involvement, ayan, sa organization, internal procedure for practice, respect for intellectual property, merit-based reputation, appropriate fee quotation, written agreement for commission, professional standard improvement, support allied arts and industry knowledge, reporting violation, respect for employers' property, and non-discrimination. Okay? So, we should not discriminate yung ating mga juniors. Ito naman, okay, Architect's Credo, ito yung during the oath. Okay? During the oath, ito is yung binabasa rin. Sa amin, binasa na lang namin kasi hindi naman namin ma-memorize, mahaba rin. No? Kayo ba? Nung kayo, Pitek? Hindi na. Pinabasa na lang din. Pero importante yan, nasa Nakapad naman. Pag-architect na kayo, Pag-architect. laging inaano sa palumpayan sa Pagdating sa ano? Kahit ano. Okay, so ikon nyo na to. Diba? So, isa puso nyo na. Diba? Kasi next one na kayo Kayo lang makakakuha ng lisensya nyo yan Okay? So, Architect's Credo. Okay? Mahaba-haba. Ayan. Sabi dyan, I shall work with virtuous commitment to exercise to the utmost my duty to myself, my country, and my God. Okay? So, ikon nyo yan. Okay? So, nakakatuwa na in time, kayo din is babasahin nyo at i-ano nyo din yan. No? Because you're in fact an architect na. Diba? Wala lang kayong inano na hawak na na lisensya Okay? So, okay? Okay. So, that's 200. Okay, what is 200 again? Code of Ethical Conduct. So, sige, ikuan muna kayo. Break time, ikuan muna. 10 minutes, 9:50. Sige, ikuan muna kayo. Kuha kayo ng pagkain din. Inumin. Kape-kape.